So, ayun, alam nyo guys, isa akong OFW dito sa Singapore. Marami na kasi sigurong napapanood sa mga sabi nila mahirap ang abroad. Totoo yun guys. Nung una ko rito, nakala ko hindi pa ako nakakapunta rito, pinapangarap ko nang pumunta dito sa abroad. Pero hindi ko na pinagsisisihan guys, ikwento ko lang sa inyo. Pinapangarap ko yan dati na makapunta dito sa abroad. Pero ngayon iba na pinapangarap ko, makauwi naman. Tama, totoo yan guys. Kasi dito, ang akala ko noon is mamulot lang ng pera. Yun lang ang nakatanim. Kasi kung may umuuwing OFW dun sa amin, nakikita ko dami niyang pera lang. Marami ang buhay nila, ganyan. Akala ko ganun ang kalakaran dito sa abroad, yung mamulot ng pera. Pero hindi pala guys. Hirap din pala. Lalo na mag-isa ka din dito, wala kang kamag-anak na nakuha, ganyan. Pero kung meron kayong way na hindi makapunta rito, yung maganda yung trabaho nyo dyan sa Pinas, try nyo na lang dyan sa Pinas. Dahil mahirap guys. Hindi ko na kayo discourage, pero kahit saang bansa kayo magtrabaho, kasi meron tayong employer na tinatawag. Kahit gusto mong magtrabaho o hindi, trabaho pa rin guys. Parang gulo Pero sa totoo lang guys, kung meron kayong trabaho dyan sa Pilipinas na maganda-ganda, pagbutihin nyo. Kasi mahirap ang nasa abroad. Sa totoo lang, yung mga napapanood nyo, yung nakikita nyo sa social media na maganda yung mga, pag nag-picture kami, nag-post kami, maganda yung mga namin. Siyempre, mag-post ka picture, siyempre nasagalaan ka guys. Kailangan magsuot ka ng pagbahay lang guys, diba? Pero yun lang ang natin guys, ang oras natin sa yung day off ba. Kaya pag-isipan nyo guys kung yung pumunta dito sa abroad. Mahirap guys, sa totoo lang. Malayo ka sa pamilya, tapos basta malayo, tapos trabaho lang trabaho. Bawal din magkasakit dito guys. Kaya basta nakapunta ka rito, pangarap mo nang umuwi. Kaya kung gusto nyong mag abroad guys, yung malapit lang sa Pilipinas, hindi yung malayo. Kasi pag malayo ka, for example yung US, Canada, layo yan. Europe, layo yan guys. Diyan ka dito sa Asia, lalo ng Singapore, malapit lang. Pwede mong anytime ka makakauwi. May mga mura pang pamasahe, ganyan. May mga promo. Pero kung yung sa malayo guys, talagang mahal ang pamasahe. Kaya mahirapan kang umuwi. Makakauwi ka pero every siguro mga taon hindi pilangin mo bago ka makauwi. Kung malayo yung mo, tapos mahal ang pamasahe. O diba, kasi magbabakasyon ka pa.
pamasahe na lang. Hindi, yung karamihan doon hindi na uuwi, bigay na lang sa kamag-anak. Diba? Kaya dito ka na lang sa Asia, Singapore, Malaysia, yan, Korea, Hong Kong, yan ang mga malalapit lang guys. Japan. Pero kung gusto mo yung malayuan din, makuha mo yung pamilya mo sa Canada. Pero kasi malayo yan guys eh. So pag-isipan mo mabuti guys yung pag-abroad. Kasi once na nandito ka na, never mo nang kayang umuwi hanggat kaya mo pa ganyan ng OFW guys. Natatakot umuwi, kagaya ko. Kaya bakasyon na lang. Kagandaan lang sa akin guys is every year akong umuwi. Kaya kung meron kayong meron kayong source of income dyan sa Pilipinas at maganda naman yung trabaho, dyan na lang kayo. Totoo yun guys. Dahil napakasarap mamuhay dyan sa Pilipinas. Dito kasi sa abroad, trabaho ang priority dito. Hindi ka naman magkatrabaho, wala kang pera, may pauwiin ka rin naman kung kaya hindi ka gaya dyan sa Pinas. Magtrabaho ka hindi, ayos lang, pwede kang pa-easy ba. Pero hindi ko kayo din-discourage dyan. Kaya ibinibahagi ko lang yung karanasan ko ba para sa inyo. Dahil ang abroad is yung talagang wala ka ng source na mapupuntahan. Ano ba yun? Ganun guys. Basta ganun. Mahirap din guys. Malayo sa pamilya. Mag-isa ka. Pero kung kasama mo rin yung mga pamilya mo, yung mga pinsan mo dito, pero wala pa rin guys. Dati pangarap kong mag-abroad ngayon eh. Pangarap ko na umuwi guys. Pero try nyo guys, try nyo lang. Para pero kung napunod mo tong video ko, salamat. At marami pa akong sasabihin sa inyo sa susunod na video ko guys. Basta pag nagpunta kayo dito sa abroad, tatagan nyo ang iyong pag-iisip. Kailangan matatag ang iyong pag-iisip, matatag ang iyong katawan. Higit sa lahat is respeto sa isa't isa, kasi hindi natin alam yung pinuntahan nating bansa na yung rules nila na ang kailangan kasi dyan is disiplina sa kung ano yung naging mo dyan sa Pilipinas, yung attitude mo, pasukalero ka, ganyan. Dito wala, dapat kailangan disiplinado ka kasi hindi natin alam ang rules nila dito guys. Respeto sa isa't isa, mapagpakumbaba, higit sa lahat huwag makakalimutan yung nasa itaas ay ating Panginoon. Yan ang dyan ka kukuha ng lakas guys. Kung meron kang problema, totoo yun guys, trabaho tayo ng trabaho dito sa abroad, puro resibo pero may ipon din naman, kaso lang malayo nga sa pamilya guys. Nakikita nyo kaming mga OFW na masaya, pero sa social media maganda, pero
Pero sa loob-loob, medyo malungkot din guys kasi malayo nga sa pamilya. Pero no choice nga tayo. Kaya yung mga nagbabalak mag-abroad, pag-isipan yung mabuti guys. Kasi once na nag-abroad ka parang ayaw mo nang makaalis dito sa abroad. Iniisip mo na yung pamilya mo. Ganun guys. So sa susunod kong video guys, itutuloy ko ulit yung mga karanasan ko rito para sa inyo guys. So salamat guys, sana may natutunan kayo, na-share ko yung God bless. Sana lahat ng mga nag-a-abroad is matupad nyo yung mga pangarap guys. God bless. Salamat. Ingat kayo lagi.